Sa kabilang banda si Francesca. Walang salitang naglalarawan sa nararamdaman ko ngayon. Ang anak ko ay nasa ICU. Sa intensive care unit. Dahil sa hindi malamang komplikasyon na ipinaliwanag ni Jackson sa akin. Sinundan namin ni Marcos ang intern papunta sa unit. Magka-holding hands kami. Marahan niyang pinisil ang kamay ko. Nang magsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakakapanatag na malaman na mayroon akong iba. Maliban kay Rebecca at Jackson upang suportahan ako. We reached a set of double doors and the woman in front of us. I cannot remember her name. Explained that before we entered the ICU. We need to wear a protective gown, shoe covers, and mask. Alam ko ang drill, pero parang kinikilabutan si Marcos. Sa tingin ko, ay kinakabahan siya kung gaano kalubha ang complication. Tapos na kaming magsuot ng protective gear at pumunta sa ICU. Ang mga dingding ay maliwanag na natatakpan ng mga hayop sa lahat ng hugis at sukat. Mga kingfisher, hanggang sa mga elepante. Ito ay uri na napakatahimik. Muli, sinundan namin ang intern at dinala niya kami sa isang tahimik na silid na may isang kama lamang sa gitna. Nasa gitna ng kama ang aming anak na may kung ano-anong wire at cable na nakasabit sa kanyang dibdib, ulo, kamay at daliri. Ang mga wire ay humahantong sa mga makina na tahimik at maindayog na tumutunog. Nakakaloka ang tahimik ng kwarto. Sa tabi ng kama ay nakatayo si Jackson. Seryoso pero maamo ang mukha niya. Francesca, I'm sorry na hindi ako pumunta para hanapin kayo ni Marcos. Pero gusto kong makasigurado na maalagaan ng maayos si Lucas. At wala nang magiging complication. Pagbasag ni Jackson sa katahimikan. Okay lang Jackson. Anong nangyari? Malumanay kong tanong. Na naglakad papunta sa gilid ng buhok ni Lucas. Maingat na iniwasan ang mga wire at cables. Hinaplos ko ang buhok niya. At hinaplos ang pisngi niya. Tahimik na bumuntong hininga si Lucas, na hindi mapapansin kung nasa malayo pa ako. Naranasan ni Lucas na mag-aresto sa puso, 2 oras pagkatapos ng operation. Nagawa naming shock ang kanyang puso, sa muling pagtibok. Pagkatapos ay nag-cardiac arrest siya sa pangalawang pagkakataon, makalipas ang 3 minuto. Muli, napagana namin ang kanyang puso. Nang mangyari ang complications, nabuksan ko ang kanyang dibdib at tinatrabaho ko ang kanyang puso. Kailangan kong ipagpatuloy ang operation sa kabila ng mga complication. At ang dahilan kung bakit hindi ako nagpaalam sa iyo nang mas maaga ay dahil gusto kong naroroon ang lahat ng mga kapwa ko surgeon. Ay may mga karagdagang complications na lumitaw. Sa ngayon, stable na siya. Mahina ang kanyang puso. At dahil hindi ko magawang matanggal ang tumor sa kanyang utak ngayon, ay umaasa ako na ang kanyang puso ay magiging sapat na malakas sa halos 1 linggong oras upang maoperahan siya. Nangilikid ang mga luha sa pisngi ko. Pinunasan ko iyon. Naglakad-lakad sa kama papunta kay Jackson. Tumayo ako sa isang tip at niyakap siya. Hinalikan ko siya sa pisngi. Salamat Jackson. Walang sinuman sa mundo ang higit kong pinagkakatiwalaan sa buhay ng aking anak. Sana maintindihan mo kung gaano kahalaga sa akin ang ginawa mo para sa pamilya ko. Kahit na nabasag ang boses ko, gusto kong malaman mo na habang buhay akong magkakautang sa iyo. Sa serbisyong ginawa mo sa aking pamilya, gumanti siya ng yakap sa akin at sinabi, magkaroon ka ng pananampalataya, Francesca. At salamat. Lumayo siya at sinabi, kukumpletohin ko muna ang aking pag-rounds. Babalik ako sa loob ng ilang oras upang suriin siya. This button is the emergency button. Turo niya sa isang pulang button.
I don't usually give this permission, but if the heart monitor stop again, or he went in cardiac arrest, and the nurses are not here immediately, press this button. Itinuro niya yung isang asol na button sa itaas ng pula. Ito ay nagpapahiwatig ng code blue at mag-aalerto sa aking pager. Salamat, Dr. Jackson. Nagsalita si Marcos sa unang pagkakataon. Tumango si Jackson bago lumabas ng kwarto. It has been hours, 8 to be precise. Jackson has checked in on Lucas 4 times. Says that his recovery is progressing nicely, following her heart surgery, which is reassuring, but Lucas still wasn't wake up. Bibili ako ng bahay, sabi ni Marcos. Ano? Sabi ko na hindi sigurado sa sinabi niya. Bibili ako ng bahay dito sa Spain, sabi niya. Talaga? May idea ka kung saan? Tanong ko. Halatang interesado. Inisip ko kung ginagawa niya ito para mas marami siyang oras sa mga bata. Paano kung gawin niya itong dahilan para alisin sa akin ang mga bata? Paano kung sabihin niya na ang mga bata ay hindi dapat pinalaki sa isang hotel dahil mas ligtas sa isang bahay? Overdrive ang isip ko. Sa malapit. Sana magandang lugar ito para sa paggaling ni Lucas. Sa paglaki ng mga bata. Babayaran ko ang lahat. Sisiguraduhin kong malapit ito sa hotel. At school ng mga bata. At sa lahat ng bagay na kakailangan ninyo. Ipinapangako ko. Wait. Bahay ng pamilyang ibig mong sabihin? Para sa iyo? Kay Lucas? Kay Lucius? Ang bilis ng tibok ng puso ko ay nasa isang rocket papunta sa kalawakan. Ganun kataas. Hindi. Hindi para sa akin. Para sa iyo. Kay Lucas at Lucius. Ano nga ulit? Naguguluhan ako, Marcos. Pagod tayo. Stress at balisa. Alam ko. What I am trying to say is I'm going to buy you a house for the kids. Hindi dahil hindi sapat na mayroon ka ngayon, kundi dahil gusto kong makuha ang lahat ng kailangan mo. Labis akong nagmamalasakit sa inyong lahat. At kailangan kong malaman na may nagawa ako para sa iyo, na nagagawa ng lahat. Your lives is little bit easily. Sabi niya na diretsyong nakatingin sa aking mga mata. Nasa malalim akong pag-iisip nang makarinig ako ng munting kalabog na nagpapaalis ng tibok ng puso ko. Mama, si Lucas ay gising na. Lumapit ako sa kanyang kama. Marahang hinaplos ang kanyang buhok. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa aking mga mata. Sa likod ko ay niyakap ako ni Marcos. Mula sa likod, ipinatong ang kanang kamay niya sa ibabaw ko. Hawak ang reles ng kama at marahan niya ipinatong ang kaliwang kamay sa tuhod ni Lucas. Mama, gutom po ako. Maaari po ba akong kumain ng fried chicken? Nabulunan ako ng tawa. Sobra naman ang batang ito. Kakatapos lang niyang operahan sa puso. Ang una niyang hilingin na kainin ay fried chicken. Maaaring kang magkaroon ng maraming fried chicken hanggat gusto mo kapag lumabas na tayo dito sa hospital. Ikaw, ako, si Lucius, and si Papa mo. We'll go get some greatest homemade fried chicken. I reply with a gentle laugh. Mukhang nag-isip si Lucas bago niya biglang dinagdagan ng Papa. Papa, pwede ba tayong pumunta sa park at mag-play ng soccer? Sure, kiddo. Pero kailangan mo munang magpakabuti. Sagot ni Marcos. Well, hello Arlo. Si Jackson ay pumasok sa pinto habang nakalabas ang mga braso na parang isang eroplano. Boeing flight. May huling pusong susuriin bago lumipad. Mapaglarong sabi ni Jackson. Mr. Lucas, ang Boeing flight na ito ay kailangang suriin ang iyong puso bago ito lumipad. Ang eroplanong ito ay talagang mahalaga
Kaya kailangan ka namin maging isang mabuting pasyente. Okay? Tanong niya. Opo. Lahat tayo maaaring maging eroplano. Masayang sabi ni Lucas. Lumipas si Jackson sa higaan ni Lucas at sinimulang tanggalin ang nakatali sa kanyang dibdib. Sa sandaling maalis ang bendahe, makikita nitong isang matingkad na pulang hiwa sa dibdib ni Lucas na papunta mula sa tuktok ng kanyang sternum hanggang sa ilalim ng kanyang mga tadyang. Mukhang masakit at tila masakit ang mga tahi na pinagdikit. Napabuntong hininga ako sa gulat na pinipigilan ang luha para hindi mahalata ni Lucas. Ang peklat ay malaki. Napakalaki. Wow! This incision is so straight. We could use it as a ruler, Lucas. And is healing beautifully. Pagkatapos ayusin ng ating flight attendant ang iyong dibdib, handa na tayong lumipad. Nakangiti si Lucas at masayang nakikipagkwentuhan sa nurse habang inaayos ang kanyang mga bendahe. Okay, the incision is beautifully straight and clean. As he gets older, it will become fainter and fainter until it is almost unnoticeable. Most importantly, it isn't infected. The dressing will be changed frequently, every 4 hours during the day, to prevent any infection, and every 6 hours during the night. Lalo siyang madidismaya sa susunod na 2 oras dahil magsisimulang sumakit ang kanyang dibdib. Binabalaan kita ngayon dahil hindi sapat ang lahat ng mga eroplano sa mundo para hayaan siya ng mga nurse na magpalit ng bendahe dahil sa sakit ng kanyang mararanasan. Stay strong. I'll be back in a couple hours. Lumingon siya kay Lucas na nakikipag-usap sa mga nurse tungkol sa fried chicken at soccer. I love you, little boy. I love you too, Jackson. Nginitian ako ni Marcos at mahina akong ngumiti pabalik. Pagod na ako. Scratch that. I'm exhausted. And Matthew seems to notice. Sleep, Francesca. There is a bed over there that the nurses will make up for you. Hang on. At kukunin ko ito. He leaves me and Lucas to find a nurse. Mama. Yes, sweetie. Sagot ko kay Lucas. Maaari bang tumira si Papa sa atin kapag okay na ako? Well, Lucas, depende sa gusto ni Papa mo. Explaining to a 3-year-old mine and Marcos relationship is not how I planned this to go. Bakit hindi? Mahal niya ako. At si Lucius, di ba? For a 3-year-old, he is too smart for his own good. At ang luha ay tumulo sa kanyang mga mata. Of course, he loves you, sweetheart. It's just that he is an important person in America, which is quite a long airplane flight away. I'm sure that he will visit you and Lucius all the time. Si Lucius, ang aking magandang maliit na batang babae. Miss na miss ko na siya. She is staying with my parents at the moment and still attending school and stuff. Ang hirap malayo sa kanya ng matagal. Ikaw at ang iyong kapatid na babae ay tinatangi ko at ng iyong ama. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin at mahal kita higit pa sa buong buhay ko. Ganyan mo rin ba kamahal si Papa? Yes, kiddo. I do. Sino ba ang niloloko ko? Minamahal ko siya palagi. May puwang siya sa puso ko. Tulad ng mga anak ko sa kanya. Kahit medyo maliit na piraso pero mahalaga pa rin. He was the first guy that I felt strongly for the moment I saw him. It wasn't like me and Jason. I love Marcos. I love Marcos so much as I love my kids. More than life itself. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.